Salamat sa Panginoon sa umaga pong ito, sa pagpalang umaga sa bawat isa sa atin, sa bawat isa na kasama natin sa live na ito. Patuloy na ang biyaya, ang katalinuhan nagmumula sa Diyos ay patuloy na lumaganap sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo po na magamit sa paghayag ng kanyang salita. Patuloy tayong biyayaan ng Panginoon sa oras na ito. Tayo muna po ay mawit ng isang awitin bilang pasimula sa ating pag-aaral sa oras na ito. Sabi dun sa kanta, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto. Dahil tunay nga po, na bawat iyan sa atin, sa biyaya lang ng Panginoon, kaya tayo nabubuhay. Hallelujah. O Diyos, sa kabutihan, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Kayo lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kayo bibiguin. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti nyo. Minsan O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa inyo. O Diyos, sa kabanalan ako'y narito, buhay ay iaalay ko. Kayo lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kayo bibiguin. Magtatapat sa inyo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti nyo. O Diyos, kay buti nyo. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa inyo, Ama, sa umaga pong ito. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, aming Diyos. Salamat sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin, Ama, kami nga po ay samahan, kami nga po ay tulungan, kami nga po ay patuloy na gabayan, O Diyos, sa pag-aaral ng inyong salita. Bawat isa po sa amin, Panginoon, patuloy na hinihiling po namin, O Diyos, kayo nga po ang kumatagpo at kayo ang kumilos. Ama, kasangkapan ninyong inyong lingkod na gamitin sa oras na ito, hindi sa karunungan, hindi sa kaalaman, kundi sa inyong kapahayagan, Panginoon, magmula ang bawat pag-aaral namin sa oras na ito. Salamat po sa inyo, Ama, sa inyo lahat na po pa sa lahat pagdakila sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagpalang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Salamat sa ating Diyos sa umagang ito. Ang Diyos natin ay napakabuti, siya ay dakila at tapat na Diyos. Salamat sa Panginoon, narito ang bawat isa sa atin dahil ang Diyos ang siyang naglagay sa ating mga buhay at siya ang unang kumatok sa ating mga puso kung bakit tayo naghahangad sa Kanya. Ang Diyos ang nagloob sa ating mga buhay na tayo ay kumilala sa Kanya. Hindi dahil sa ating sariling pagsisikap lang, kundi dahil una ang Panginoon ang siyang nagloob sa atin na makilala
siya. Salamat sa Panginoon, hindi titigil ang Diyos na patuloy na magpakilala sa atin hanggang siya'y muling bumalik sa mundong ito para tayo ay kunin at tayo makapiling niya sa langit na bayan. Inulit ko po, hindi titigil ang Panginoon na magpakilala sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na kanyang isinugo bilang patnubay at gabay ng bawat isa. Hindi siya titigil na magpakilala hanggang siya'y muling bumalik sa mundo na ito. Kaya mga kapatid, patuloy tayong biyayaan ng ating Diyos na tayo ay magnasa na lumago, magnasa na makilala pa ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng kanyang salita at pagbabasa ng mga ito. At salamat sa Panginoon, tulungan tayo ng ating Diyos na patuloy na lumago tayo doon sa kaalaman na nagmumula lamang sa ating Panginoon. Dahil sa panahon natin ngayon, napakarami ng mga aral na patuloy na lumalabas sa sanlibutang ito. Kaya naman maraming mga tao ang nadadaya at nagkakamali at naliligaw ng landas. At mayroong din mga tao na nagugulumihanan. Kaya naman tulungan tayo ng Diyos sa pag-aaral ng kanyang salita. Patuloy na ang maunawaan at ang tumatak palagi sa ating mga puso. Yun lamang mga aral na nagmumula sa ating Diyos. Dahil bawat isa sa atin, marahil meron tayong kanya-kanyang pagkaunawa sa bawat pananalita na ating napapakinggan. Kaya naman, palagi hilingin natin sa ating Diyos na yun lamang na nagmumula sa Kanya ang ating maunawaan. Salamat sa Panginoon, ang salita ng Diyos ay ibinigay niya upang maging aral at maging turo sa bawat isa sa atin kung paano tayo mamumuhay sa mundo na ito. At ipinapakita ng kanyang salita at sa pamumuhay ng Panginoong Yesus kung paano nga ba tayo dapat talaga mamuhay sa mundong ito. Alam natin, sinasabi rin ng Bibliang ito na ang layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ay yung magamit tayo para sa kanyang kapurihan. Hindi para sa kapurihan ng bawat isa sa atin, kundi para sa kapurihan ng ating Diyos Ama. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na maging purposeful talaga yung buhay natin sa mundo na ito. Na yung layunin natin sa mundo na ito ay magawa talaga natin. At salamat sa Panginoon, alam ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay dumadaan sa mga panghina, dumadaan sa mga pagbagsak, at dumadaan sa mga pagkakataon na sinusubok tayo. Kaya naman ang Diyos, niloob niya at pinadala niya ang kanyang banal na Espiritu na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Kasalamat sa Panginoon sa oras po na ito, ating pag-aralan ng salita ng Panginoon, na ating mababasa sa Juan chapter 14. Basahin mo natin yung verse 16 hanggang 17. Yan, salamat sa Panginoon. Ito yung sabi dyan, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Mga salita ng Panginoon sa umagang ito ay magsilbing paala sa bawat isa sa atin na hindi tayo namumuhay na mag-isa lamang. Hindi tayo namumuhay mag-isa lang. Every time na maalala natin sa buhay na ito na para bang mag-isa tayo, i-remind natin ng ating sarili na hindi tayo namumuhay na mag-isa. Ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu na siyang tutulong sa bawat isa sa atin. Kaya naman kapag naiisip mo na nahihirapan ka na, kapag naiisip mo na parang ang tindi-tindi ng pagsubok at parang babagsak ka na, alalahanin mo, ipinadala ng Diyos ang banal na Espiritu na siyang papatnubay at siyang tutulong sa atin para mapagtagumpayan natin ang bawat pagsubok at kakaharapin natin sa buhay na ito. Kaya, salamat sa Panginoon, napakabuti ng ating Diyos. Kaya atin pong basahin ang kanyang salita. Ang version po ng Biblia ko ay MBB. Sabi po dito, simulan ko po sa verse 16, dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya ng isang pangpatnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Salamat sa Panginoon. God sent the Spirit of truth in this world para tulungan ang bawat isa sa atin. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, alam niyo po, sa mundo na ito, ang impormasyon ay patuloy na lumalaganap at patuloy na naipapasa sa iba't ibang mga salinlahi.
At marahil sa mundo na ito, marami sa ating mga naririnig at mga pinaniwalaan ng mga tao ay galing pa sa mga ninuno, sa mga ninununuan. May mga pagkakataon natin alam kung bakit hindi pwedeng gawin itong bagay na ito. May mga pagkakataon, bakit hindi pwedeng magwalis sa gabi, ganito, ganyan. At ito yung mga paniniwala ng mundo lamang. At dahil nga sa kakulangan ng kaalaman, maraming mga pagkakataon ng tao ay nadadaya sa mga impormasyon na lumaganap lang noong unang panahon. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na sa buhay na ito, katotohanan yung ating matutunan sa bawat araw. Katotohanan mula sa kanyang mga salita at katotohanan patungkol sa buhay na nais ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pagdating sa salitang katotohanan, alam niyo po, ang filosofiya ay mayroong nagpapabatid ng dalawang klaseng katotohanan. Tinatawag itong absolute truth at relative truth. Bigyan natin ng konting magpapaliwanag ito. So sa madaling salita, yung absolute truth po, ito yung bagay na hindi nagbabago. Tulad ng salita ng Panginoon. Ano mang sinabi ng Biblia, ito ay katotohanan. Ito ay hindi magbabago. At sabi diyan, at ito ay palaging wasto at totoo para sa lahat. Halimbawa natin, kapag sinabi nating 5 plus 5 equals 10, ito po ay katotohanan para sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Ito yung absolute truth. Katotohanan na hindi nagbabago. At isa pang bagay na sinasabi ng filosofiya patungkol naman sa relative truth. Sabi doon, ito ay katotohanan na hindi palaging wasto. Ito ay maaring mag-iba, depende sa konteksto o sa sitwasyon. Alam natin sa panahon natin ngayon, ang nakakalungkot na tagpo, maraming mga bagay na ang nagbabago. Maraming mga sitwasyon na ang nagbabago. Yung dating hindi pwedeng gawin ngayon, pwede nang gawin. Yung dating mali, ngayon nagiging tama na. At yung tama, nagiging mali na. Ito ay halimbawa ng relative truth. Na kung saan, ito ay katotohanan na hindi palaging wasto. Na, pwede natin sabihin na, para sa akin, pwede natin sabihin ng isang tao na ang spaghetti ay masarap. Marahil sa ibang mga tao, masabing masarap talaga ang spaghetti, pero hindi sa lahat ng tao masarap yung spaghetti. Dahil iba-iba ay yung katotohanan para sa iba't ibang mga tao. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa oras na ito. Sabi doon sa ating binasa, Espiritu ng katotohanan. Ang Diyos natin, He is not a relative truth, but He is an absolute truth. Absolute truth yung ituturo palagi sa atin ng Panginoon. At ang Banal na Espiritu, kahit kailanman, hindi niya dadalhin ang bawat isa sa atin sa isang kasinungalingan. Dahil sabi nga ng salita ng Diyos, ayaw ng Diyos sa isang sinungaling. Ang Diyos natin ay hindi mandaraya. Kaya naman kung sa oras na ito, mayroong mga pagkakataon na daya ka, baka mamaya, mga pagkakataon na daya ka, ito ay hindi galing sa Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay katotohanan. Sabi diyan, Espiritu ng katotohanan. Mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil ayaw ng Panginoon. At naniniwala ko ayaw din naman ng bawat isa sa atin na tayo ay dinadaya. Ayaw ng bawat isa sa atin na mayroong nagsisinungaling sa ating mga buhay. Kaya nga madalas sinasabi natin, ayoko na sinungaling, ayoko sa mandaraya. Kasi masakit yung pakiramdam na ikaw ay dayain. Kaya naman salamat sa Panginoon, alam niyo po, sa buhay na ito, ibinigay ng Diyos yung Banal na Espiritu na siya talagang hahalili sa bawat isa sa atin para tulungan tayo sa bawat sitwasyon sa buhay na ito. Hindi lang pagdating doon sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Ibinigay ng Diyos yung Banal na Espiritu para malaman din natin yung katotohanan sa mundo na ito. Para malaman natin yung mga bagay na dapat nating gawin sa mundo na ito. Alam niyo po, noong unang panahon, napakabuti ng ating Diyos. Sa panahon ni Noe, Genesis chapter 6, mababasa natin doon na ang mundo ay napakasama. Kaya lang, sabi doon, nakita ng Panginoon yung pamumuhay ni Noe na isang matuwid. Sabi nga doon sa isang version sa English, so Tagalog na lang po pala, basahin ko sa inyo dahil Tagalog ang aking Biblia. Sabi dito sa verse 4, ng panahong iyon,
Verse 3 po pala, sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipinahihintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao sapagkat siya'y makalaman. Sabi dun sa English, the Spirit of God doesn't want to strive. Ayaw na magpunyagi ng matagal sa tao. Pero alam nyo, dahil ang Diyos natin ay napakabuti, bagamat ayaw na ng Panginoon sa ayaw na ng Diyos sa makalaman, ipinapakita pa rin ng Diyos na ang ayaw niya talaga yung laman, kundi ang gusto niyang buhayin yung tao. Kaya naman sa buhay na ito, ipinadala ng Diyos yung Banal na Espiritu para tayong mga tao, makipagpunyagi tayo dun sa gawa ng laman. Dahil sabi nga ng Galatians, ang gawa ng Espiritu ay laban sa laman. Kaya naman pinapakita pa lang, sa simula, Genesis chapter, sa simula pa lang, ipinapakita ng Diyos na ayaw niya sa gawa ng kasalanan. Ayaw ng Panginoon sa gawa ng kamalian. Kaya nga Genesis chapter 3, pinapakita doon na ang Diyos nalungkot din siya kasi ang mga tao ay gumagawa sa makalaman na pamumuhay o sa pamumuhay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa Diyos o pamumuhay na laban sa Panginoon. Kaya naman ang Diyos ay nalungkot. Pero salamat sa Panginoon, everything that God has created is beautiful. Ganun pa man, kahit nakurap ng kaaway yung kinilikha ng Diyos, yung tao, tayong mga tao nilikha ng Diyos, ang Diyos, tapat siya sa kanyang mga salita, na tayong mga tao ay mabuti na kanyang nilikha. Kaya naman, kahit na ang tao ay masama noong unang panahon, ipinakita niya pa rin na kaya niyang gumawa ng mabuti sa isang sitwasyon na kinurap ng kaaway. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, patuloy na i-reveal ng Diyos yung katotohanan sa ating mga buhay. At sabi nga ng kanyang salita sa Revelation chapter 3, siya'y patuloy na kumakatok sa puso ng bawat isa sa atin. Hindi lang sa ating mga Kristiyano, maging sa lahat ng tao. Spirit of truth, sabi po dun sa 17, He is the Holy Spirit who leads us into all truth. The world cannot receive Him because it isn't looking for Him and doesn't recognize Him. Yung unang baging binabanggit doon. So sa buhay na ito, alam niyo po, isang bagay na binanggit sa akin ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ano po bang sasabihin ko sa inyong mga anak? Dahil marami sa inyong mga lingkod, alam na ang pananalitang ito. Alam na ang bersikulong ito. At salamat sa Panginoon, kanina ginising ako ng Diyos para ipaala sa akin na sa mundo na ito, alam niyo, isang bagay din na mapapansin natin katotohanan sa mundo na ito. Ang tao po ay merong iba't iba tayong katangian. Merong naloloko, merong hindi nagpapaloko, at meron din namang nagpapaloko. Nulit ko po, may mga taong hindi nagpapaloko, may mga naloloko, at may mga nagpapaloko. Tulungan tayo ng Panginoon sa buhay na ito. Nais ng Diyos, ituwid ang buhay natin. Kaya lang bakit nga ba merong mga nadadaya? Sabi dun sa ating binasa, because it isn't looking for Him. The world is not looking for the Lord. Kaya ang tao ay nadadaya, kaya ang tao ay wala sa katotohanan, kaya ang tao ay hindi matanggap ang ating Diyos, kaya ang tao hindi matanggap ang Banal na Espiritu, kasi ang totoo, hindi naman nila hinahanap ang Banal na Espiritu. Mga kapatid, sabi ng Biblia, hanapin niyo siya habang siya'y matatagpuan pa. Kung tayong mga tao at kung ang bawat tao sa mundong ito hahanapin ang ating Diyos, matatagpuan nila ang Panginoon. Kaya lang ang dahilan kung bakit nadaya ang isang tao, kung bakit nadaya ang isang tao sa patuloy na paggawa ng kasalanan, bakit ang isang tao nagpapatuloy sa paggawa ng mali, kahit nakapakinig ng salita ng Diyos, kasi ang totoo, hindi naman talaga nila hinahanap ang Panginoon. Marahil naupa-upo lang sila, marahil napunta lang sila sa simbahan, kasi nandun yung crush nila, kasi nandun yung minamahal nila, kasi naimbitahan lang sila. Kasi merong inaantay lang na kapalit. Pero ang totoo, baka naman kasi hindi nila talaga hinahanap ang Panginoon, kaya hindi nila masumpungan ng Panginoon. Hindi naman talaga nila hinahanap ang Diyos. Mga kapatid, biyayaan tayo ng Panginoon. May mga pagkakataon sa buhay na ito, kaya tayo rin nadadaya. Kaya tayo natutokso ng mga bagay sa mundo na ito kasi nakakalimutan natin hanapin ang Panginoon. Sabi ng Biblia, ang Diyos yung patnubay ng bawat isa sa atin.
May mga pagkakataon nalulungkot ka, Lord, bakit po ganun? Bakit di niyo po ako tinulungan? Bakit di niyo po ako sinamahan? Bakit po nagkamali ako? Baka mamaya kasi nung ginagawa mo yung bagay na iyon, hindi mo hinahanap ang Panginoon. Kaya ka nadaya, kaya ka nagkamali, kaya ka bumagsak kasi hindi mo hinanap ang Panginoon. Hindi mo hinanap ang Diyos, hindi mo hinanap ang Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa iyo ng katotohanan. Mga kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong tumulad sa sanlibutan ito. Sabi ng salita ng Panginoon sa Timoteo chapter 3. Sabi dito, 1 Timothy chapter 3. Sabi po dito, 2 Timothy po pala, chapter 3, verse 13. Sabi diyan, samantalang ang masama ay lalong namang magpapakasama at ang manlilinglang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Mga kapatid, binabanggit ito yung mangyayari sa huling panahon. Sa panahon na kung saan dumating na ang man of lawlessness, o tawag nating Antikristo. Tingnan niyo po yan. Dahil nga ang Diyos, kinuha na tayong mga anak niyan, mga pinabanal. Sabi doon yung mga maiiwan ang mangyayari, sila ay patuloy na magpapakasama at patuloy na manlilinlang. Ganito yung mangyayari kapag hindi mo hinanap ang Diyos. Ganito yung mangyayari kapag ikaw ay malayo sa Panginoon. Ganito ang mangyayari kapag hindi mo pinaniwalaan ang Banal na Espiritu na siyang magtuturo sa iyo sa katotohanan. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon. Sabi pa po dyan sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Sabi po dito chapter 3 verse 10. Mali pala. Mali po pala yung verse ko. Yan, salamat sa Panginoon. Mali po pala yung nasulat kong verse. Pero isang bagay na nais ating ituro ng Panginoon. Mga kapatid, maraming mga pagkakataon kaya ang tao ay nadadaya. Because they refuse the truth. Tinanggihan nila mismo yung katotohanan. Alam niyo po, nakakalungkot sa panahon natin. Hindi lang sa mga taong wala simbahan, maging may mga tao sa loob ng simbahan. Kaya may mga taong hindi lubusang maunawaan yung plano ng Panginoon. Kaya may mga taong hindi lubusang maunawaan yung nais ng Diyos sa buhay ng tao na buhay ng bawat isa sa atin. Because they rejected the Holy Spirit. Kaya maraming mga taong nadadaya ng kaaway. They reject the Holy Spirit na magtuturo ng katotohanan sa bawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon. Binanggit natin kanina may mga nadadaya. At binanggit nga natin sa oras na ito, nadaya sila dahil hindi nila hinahanap ang Panginoon. At maging sa atin, madadaya din tayo kung hindi natin hahanapin ang ating Diyos patuloy sa buhay na ito. Binanggit naman natin, mayroon din namang tao na pinipiling magpadaya. Nawawala, hindi tayo kabilang sa mga tao na ito, na tayo ang pupiling magpadaya. Sabi doon, isa sa dahilan, because they don't recognize Him. Mga kapatid, alam nyo po sa buhay na ito, kahit pagano ka-special sa ng isang bagay sa mundo na ito. For example, tulad ng gitarang katabi ko po ito. Kahit itong gitara ito ay malaki ito at maganda, kung sa iba ako nakabaling ang tingin, kung sa iba ako nakafocus, pwede akong madaya. Pwede akong magkamali. At ganoon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nagkakamali, kasi nagkakamali tayo ng pasya sa buhay na ito. For example, isang halimbawa natin po, para mas malinaw. Minsan, pag nakakita tayo ng puting kulay at mayroong bula, kala natin minsan Sprite. May mga pagkakataon, nagkabula kasi bagong salin. Ayun pala, tubig lang pala. Pag nakakita ka ng Tupperware sa rep, minsan nakala natin ice cream. Pagbukas mo, tilapia pala.
Minsan kasi akala natin itong bagay na ito, porque dumating sa buhay natin, ay kalooban agad ng Panginoon to, sundin ko na agad ito. Pero may mga bagay na akala natin katotohanan, yung pala ito'y gawa ng kaaway. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, sabi ng kanyang mga salita, test every spirit. Sa bawat nakasalamu natin sa bawat araw, sa bawat nakakaharap natin sa bawat araw, atin mo lang siguraduhin kung ito bang mga bagay na naririnig natin ay galing sa Panginoon. Ito bang mga sitwasyong kinaharap natin ay ito ba'y kalooban talaga ng Panginoon o hindi? Kasi kung ito'y inisip natin kalooban ng Panginoon dahil gusto natin ito, pwede tayong magkamali. Pero kung palagi ating ititest yung bawat bagay na dumadating sa buhay natin, hindi tayo madadaya ng kaaway. Patuloy tayong makalakad ng may pagtatagumpay at makalakad dun sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Alam niyo po, may mga sinasabi ng salita ng ating Diyos sa Jude. Sabihin ko po sa inyo sa Jude. Bakit merong mga taong nadadaya? Sabi naman po dito sa Jude. Simulan ko po sa verse 3. Mga minamahal, ang nais ko sanang isulat sa inyo ang tungkol sa ligtasang tinamasa nating lahat. Ngunit nakita kong kailangan isulat sa inyo'y isang panawagan na inyong ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Verse 4, sapagkat lihim nakapasok sa inyong samahan ang ilang taong ayaw kumilala sa Diyos. Binabaluktot nila ang aral tungkol sa kagandahang loob ng Diyos upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ang dahilan minsan kung bakit ang isang tao ay nagpapadaya sa gawa ng laman o nagpapadaya sa gawa ng kaaway dahil mas pinipili nilang isatisfy yung laman nila kaysa isatisfy yung espiritu nila. At aminin natin lahat, may mga pagkakataon guilty tayo dyan. Kahit alam natin na mali yung isang bagay dahil gusto natin, dahil wala naman nakakita sa atin, nagawa natin. Dahil may mga pagkakataon, mas pinipili nating sundin yung gusto nating laman kaya sa gusto ng mga espiritu. At minsan nangangatwiran ba tayo, Panginoon? Sabi sa inyong salita, the spirit is willing but the flesh is weak. Mahina po ako, Panginoon. Mga kapatid, tulungan tayo ng ating Diyos. Kung tama yung pagtingin natin sa ating Diyos. If we always recognize the Lord, hindi tayo madadaya ng kaaway. Sabi diyan, ang dahilan daw po kung bakit sila nagkakamali, dahil upang mabigyang katuwiran ang kanilang kahalayan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaysa isang pinuno ng Panginoon at Panginoon. Noon pa man, una, sinabi na ng kasulatan ang parusang nakalaan sa kanila. Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi porkit maganda yung isang bagay, hindi porkit gusto mo, kalooban na agad ng Panginoon. Hindi porkit magpapasaya sa'yo, kalooban agad ng Panginoon. Hindi. Tulungan tayo ng ating Diyos. Yung katotohanan ay dapat manatiling katotohanan. Sabi ng ating kanina, absolute truth. Katotohanan na hindi nagbabago. Katotohanan na manatiling katotohanan. Kaya, panghawakan natin yung salita ng ating Diyos. Dahil ito ang magtuturo sa atin ng katotohanan sa buhay na ito. 1 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 2. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa muling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya. Susunod sila sa panlilang na Espiritu at ang katuroan ng mga demonyo. Ang mga katuroang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na bunhi. Ipinagbabawal nila. Ayan. Tulungan tayo ng ating Diyos. We are in the last days. At napakarami na po talaga na lumalabas na mga iba't ibang mga katuroan sa mundo na ito. At upang hindi tayo madaya, palagi ating idikit yung ating sarili sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. At isa pa po, sabi nga natin, dun sa mga tao na hindi nagpapadaya. Salamat sa ating Diyos, sa mga tao na nanatili doon sa pananampalatayang tinanggap natin sa ating Panginoon. Sabi nga kayo sa ating binasa, minsan tayong binigyan ng pananampalataya sa ating Diyos. At ito'y nadili magpakailanman. Kaya tulungan tayo ng Panginoon bilang mga sumampalataya sa ating Diyos
ating patuloy na palaguin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nang sa ganon, hindi tayo madaya. Nang sa ganon, hindi tayo magkamali ng landas. Nang sa ganon, palagi nating malakaran kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Basahin nyo na lang po yung Galatians chapter 5. Mababasa natin dyan yung binabanggit kung ano ba yung mga bagay na nais ng Espiritu sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi rin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Basahin ko po ito sa inyo. 1 Corinthians 2:14. Sabi dito, 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong hindi nagataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila kahangalan ng mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Salamat sa Panginoon tayong mga tumanggap sa ating Diyos. Kasabay nito, nanahandid sa atin ang banal na Espiritu. Kaya lang, everyday, we need to acknowledge the Holy Spirit. We need to recognize the Holy Spirit in our life. Kung paano tayo mga tao nag-deserve na ma-recognize sa mundo na ito, ng mga mahal natin sa buhay, mga kapatid, gusto ng Holy Spirit, i-recognize natin siya sa buhay ng bawat natin everyday. Sabi diyan, mauunawaan lamang sa paraang espiritual. At kung tayo mamumuhay na merong magmabuting relasyon sa banal na Espiritu, siya ang palaging magtuturo sa atin. Sabi niya, nauunawaan ng taong nagataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Kung tayo papahalagahan natin yung banal na Espiritu sa buhay nito, i-acknowledge talaga natin siya bilang Diyos din. Sabi diyan, mauunawaan natin yung kahalagahan ng lahat ng bagay. Mauunawaan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Mauunawaan natin kung bakit kailangan natin magtiis. Mauunawaan natin bakit kailangan natin sa alang-alang yung mga bagay na pinapasaalang-alang ng Panginoon. Mauunawaan natin bakit kailangan natin magsuko ng buhay sa Panginoon. Sabi diyan, maunawaan natin yon kung tayo ay magtataglay doon sa banal na Espiritu na pinapadala ng Panginoon. Kaya, salamat sa Panginoon sa oras na ito. Mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Katulad nga ng sinasabi ng salita ng Diyos, Ezekiel chapter 36. So, nagkasala ang mga Israelita. Pero alam nyo po, pinakita pa rin ng Panginoon. Katulad ng binanggit natin kanina, hindi galit ang Diyos sa tao. Galit siya sa kasalanan. Kaya, tulungan tayo ng Panginoon. Tayo lamang magiging kaaway tayo ng Panginoon. Doon na sabi ng 1 John chapter 4, kung ang tayong mga tao ay gagawa ng makasalanan. Pero sabi ng salita ng Panginoon, Ezekiel chapter 36, verse 26, sabi diyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang suwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Salamat sa Panginoon. Kanina binabanggit natin para maunawaan natin yung kahalagahan sa buhay na ito. Sabi naman ng 27 ngayon, upang malakaran natin ang tuntunin ng Diyos at masunod natin ng mabuti ang kanyang mga iniutos. Sabi ng Diyos, John 14 verse 15, if you love me, you will obey me. Kaya, salamat sa Panginoon sa umaga pong ito. Tulungan tayo ng ating Diyos. Mga kapatid, ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na magtuturo po sa atin ng katotohanan. Ang banal na Espiritu ang palaging magtuturo sa atin sa bawat araw. Hindi titigil ang Diyos na ituro sa atin yung katotohanan sa bawat araw. Kaya naman, malalaman lang natin yon kung tayo ay lalapit sa Panginoon. Marahil sa oras na ito, meron tayong mga bagay na nalalaman patungkol sa Diyos at sa Kanyang mga salita. At yung mga pagkakataon, naguguluhan tayo. Alam niyo, tutuwa ako dun sa narinig ko sa isang lingkod ng Diyos. Binabanggit niya, dapat daw bilang mga anak ng Diyos, maging ganito yung ating panalangin. Panginoon, kunin niyo po lahat ng mga bagay o lahat ng kaalamang nalalaman ko patungkol sa inyo. At ibalik niyo lamang sa akin, Panginoon, yung kaalaman na galing talaga sa inyo.
Inulit ko po, Panginoon, kunin niyo po lahat ng nalalaman ko patungkol sa inyo at sa mundo na ito at ibalik niyo lamang sa akin yung kaalaman na nanggagaling sa inyo. Mga kapatid, at narinig ko yung sabi ko, oo nga, totoo nga. Kung talaga ang Diyos lang, yung katotohanan na lamang sa Diyos ang nanggagaling ang tatanggapin natin, malalakaran natin yung sinasabi ng kanyang salita. Mapapahalagahan natin yung buhay ng pamumuhay ng may kabanalan, yung pamumuhay na sumusunod sa bawat utos ng Panginoon, yung pamumuhay na may pagtitiis, yung pamumuhay na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Kasalamat sa Panginoon sa oras po na ito. Mga kapatid, nawa, wag na tayong madamay dun sa mga taong nagpapadaya. At wag din naman tayo yung nadadaya. Kundi, manatili tayo dun sa katotohanan ng tinanggap natin sa ating Panginoon. Dahil sabi nga dun sa ating teksto, sa John chapter 14 verse 17, ngunit makikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y manatili sa inyo. Salamat sa Panginoon. Huwag natin palungkutin yung banal na Espiritu. Dahil merong tagpo sa Biblia, sa Book of Isaiah, na kung saan pinighati nila ang banal na Espiritu at umalis sa kanila ang banal na Espiritu. At bilang pangwakas, sa pangkwento, si Haring Solomon. Alam nating lahat yung kwento, Haring Saul. Alam nating lahat yung kwento kay Haring Saul. When the Spirit of the Lord depart from him, anong naranasan niya? Yung tormenting spirit. At napuno siya ng takot, napuno siya ng depression. At mga hindi magandang bagay. Tayo na tumanggap sa ating Diyos. At kasabay nun, paniwalaan natin yung Espiritu ng Diyos, ang katotohanan, na siyang patuloy na gabay sa atin. Dahil, mga kapatid, mahihirapan tayo sa buhay na ito kung hindi natin i-acknowledge yung pagsama ng banal na Espiritu. Kasalamat sa Panginoon, minsan pa po, bilang pangwakas. Kung sa oras na ito, tayo ay nahihirapan na, tayo napapagod sa pamumuhay bilang anak ng Diyos. Kung sa oras na ito tayo ay nadaya ng kaaway, alalahanin natin palagi sa buhay na ito. Ipinadala ng Diyos yung banal na Espiritu para maging kasama ng bawat isa sa atin. Para maging tagatulong natin. So, ibig sabihin, hindi para lang mag-isa tayong humarap sa bawat pagsubok. Palagi kasama natin yung bawat banal na Espiritu. Palagi ang banal na Espiritu ang siyang tutulong sa atin. At ituturo niya sa atin yung tamang landas, yung plano ng Panginoon, para makamtan natin yung buhay na walang hanggan. Kaya tayo pong lahat ay manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo nga po kami sa oras na ito. Salamat po sa inyong banal na Espiritu na ipinadala sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, everyday nga po, patuloy na mangusap kayo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dumarating man yung mga pagkakataon, kami ay hindi nakakalapit sa inyo, Lord. Kalabitin niyo nga po kami. Nang sa ganun, maalala namin na kailangan namin kayo palagi sa buhay na ito. Kapag dumarating yung pagkakataon, Panginoon, para bang alayo na kami, Lord, hatakin niyo na po kami, Panginoon. Papalapit sa inyo. Nang sa ganun, Panginoon, huwag kaming madayan ng kaaway. Lord, alam namin na mapag-aral namin sa bawat araw na yung pamumuhay, Panginoon, na magdadala sa amin dyan sa langit na bayan ay yung pamumuhay ng may kabanalan. At alam namin, Panginoon, sa pamumuhay na may kabanalan, mayroong mga pagtitiis, may mga pagsubok, may mga pag-iyak, Panginoon. Pero, Panginoon, salamat. Dahil itong mga bagay na ito hindi mapupunta sa wala kung kami ay mananatili po sa inyong salita. Kung kami po ay mananatili sa inyo. Kaya naman, banal na Espiritu, tulungan niyo naman po kami na patuloy na lumago kami sa inyo, aming Ama. Aming Diyos, kung paano kaming nagnanasa, na huwag madaya ng mga tao, na huwag maloko. Lord, kami rin po, Panginoon, tulungan niyo kami na huwag kaming magpadaya naman sa gawa ng kaaway. At huwag din kami magpadaya, Panginoon, sa gawa ng aming mga laman.
Alam namin, Panginoon, may mga pagkakataon na hihina yung aming laman. Yung laman namin, Panginoon, ay gustong gumawa ng mga bagay na hindi nyo gusto. Aming Diyos, tulungan nyo po kami. That we may be always equipped with your word. Na kapag dumaan kami sa isang sitwasyon na dumadaan sa isang pagsubok, inyong salita at kayo po ba ng Espiritu ang siyang patuloy na tumulong sa amin. Aming Ama, sa oras po na ito, katulad ng panalangin ng isang lingkod nyo, O Diyos, kunin niyo po, Panginoon, lahat ng nalalaman namin sa buhay na ito. Hindi lang po patungkol sa inyo, kundi patungkol sa lahat ng bagay. Kung paano mamuhay ng matuwid, kung paano mamuhay ng mabuti, O Diyos. At ibigay niyo lang po sa amin, Panginoon. Ibalik niyo lamang po sa amin, Panginoon, yung pamumuhay na nais niyo at yung kaalaman na sa inyo talaga nagmula. May mga pagkakataon po, Panginoon, naguguluhan na kami sa sobrang dami naming naririnig. Aming Diyos, sinihiling po namin yung pangungusap lang po na galing sa inyo ang ilagay niyo po sa aming mga isipan at aming mga puso, O Diyos. Huwag nawa, Panginoon, manatili sa aming kaisipan ang mga kasinungalingan ng kaaway, kundi ang manatili lang sa aming mga kaisipan, Panginoon, yung mga salita niyo po, O Diyos, at ang inyong pangungusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Kasangkapanin, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, O Diyos. Nasaan man kami sa oras na ito, bawat isa, Panginoon, na mapasok o nasa trabaho, Panginoon, pauwi pa lang at pupunta sa paaralan, Panginoon. Dalangin namin, bawat isa po sa amin, anumang gagawin namin sa buong maghapon. Aming Diyos, magpasimula po kami na i-recognize kayo sa buhay na ito. Dahil sabi niyo nga, malibang tanggapin namin kayo, doon namin makikita yung kahalagahan ng buhay na ito, kung bakit kami kailangan mamuhay ng may kabanalan. At malibang tanggapin namin kayo, O Diyos, doon namin makikita at magagawa, O Diyos, yung paglakad sang-ayon sa alintuntuning ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Holy Spirit, patuloy po namin kayong wini-welcome sa buhay ng bawat isa sa amin. Kailangan po namin kayo. Patuloy na paalahanan niyo po kami, samahan niyo po kami, turuan niyo po kami. Salamat po sa inyo, aming Ama, sa oras po na ito. Pagpalain niyo ang bawat anak niyo at ang bawat sa napakikinig ng inyong salita. Patuloy, O Diyos, kayo nga ang gumawa sa bawat sitwasyong kinakaharap. Salamat po sa paalala sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Huwag nating kakalimutan. Ipinadala ng Diyos yung Espiritu ng katotohanan na siyang magtuturo sa atin, hindi lang patungkol sa salita ng ating Diyos, kundi kung paano tayo mamumuhay sa bawat araw at kung paano tayo haharap sa bawat sitwasyon sa buhay na ito. God bless po sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa.